no note-taking ako, I use different colors to signify yung kung ano yung insight or idea ng passage na naka-highlight. Normally, I highlight with red yung argument, yung main point ng isang paragraph. Yung blue kapag important concepts or sometimes ito yung major takeaway or conclusion ni author. No? Yellow kapag important details, green kapag contradictory ideas, or ito yung however, although, but, or something na kino-contradict yung unang sinabi. Kung ba contradiction is green, something negative, okay? Something factual, yellow, okay? Red, main point. Blue, major takeaways, no? May mga underline lang na mga words, no? Yung mga naka-underline, kumbaga in my practice of note-taking, yung subject ng sentence, yung nasa topic position, yung pinaka pinag-uusapan sa sentence, usually nasa umpisa yun yung ina-underline ko. Okay? So, just for clarity. Now, papasadahan natin itong readings kasi ang assumption, you've read this. Ang topic ni Constantino dito sa time na to, this was in 1960s, no? Ito yung isang conference or lecture regarding Jose Rizal. And Renato Constantino, just for a background, was a professor of history in UP Diliman, and he is one of the major historians, no, in the country. Major kasi he defined a generation, and even up to now, yung mga gawa niya ay kumbaga authority sa Philippine history. His ideas, however, are known to be radical. He's anti-colonial, he's against the Americans, and undoubtedly against the mga Kastila, anything colonial, and he is very nationalist with a Marxist perspective. So unlike Teodoro Agoncillo, if you know Teodoro Agoncillo, The History of the Filipino People, Revolt of the Masses, The Faithful Years, and all other works, si Constantino, very explicit siya sa theory niya na siya ay Marxist, no, all out. Ito, ginagamit niya talaga yung words yung concept sa Marxism in interpreting history, no? So, in this work, no, in this essay, no, this is a canonical major essay ito sa Rizal and history. In-argue niya na we are celebrating Rizal as a national hero without even understanding why he was a hero in the first place. Yun yung argument niya. No? So for him, he started with the notion of national revolutions. Oops. Kumagal. No, he talked about national revolutions and papaano yung revolution, no, ay in fact a unity. Nando sa color blue, yun nasa dulo. I don't know if you can see it. Not much of his face. Ito. Ayun. It is the unity between the venerated mass action, yung collective action ng mga tao, vis-a-vis the individual. Halimbawa, yung mga examples dito, no? Si Lenin sa Soviet Union, Washington in the US, Bolivar sa Latin America, Sun Yat-sen, and then Mao Zedong for China, Ho Chi Minh for Vietnam. Meron kang sineselebrate na prime mover or leader ng revolution na inspiration ng mga tao. In Philippine history, we argue that it was Rizal. Pero based sa responses nyo kanina, some of you said na, okay, he is not really as brave as Bonifacio. Or yes, he is pro-revolution, but he fought in his own ways. Hindi siya yung humarap sa mga tao. Okay? So para in short, based on that understanding, ay yung national hero natin is not the prime mover of the revolution. Hence, we don't really understand the notion of revolution, no? Nor the heroic stature of Rizal. Yung dalawang yon hindi natin naiintindihan, no? As Filipinos, no?
So, yun yung punto dito ni Constantino. So, for him, it's better to, to uphold Bonifacio. Kasi si Bonifacio daw talaga, klaro, cuentas claras, he's fighting against Spanish. No? So, yung argument ni Constantino was that yung manifesto, yung expression ni Rizal ng kanyang political view nung siya ay nililitis ng mga Kastila noong December 15 before siya bitayin sa Bagong Bayan. Ito yung words, no, na kinwote ni Constantino, no? So, from the beginning, when I first had notice of what was being planned, he's talking about the revolution. I opposed it, fought it, and demonstrated it with absolute impossibility. I did even more. When later, against my advice, the movement materialized. Of my own accord, I offered my good services or offices, but my very life and even my name, di ba, to be used in um, whatever way might seem best towards stifling the revolution. So, yung paggamit ng pangalan ni Rizal doon sa yung password na yung portrait niya nakalagay diyan, he didn't know that. And then ang hina-highlight dito ni Constantino, he was actually against those kinds of things. Na kinakapitalize yung pangalan ni Rizal for the cause of the revolution. So, yung ganung punto, no? So, or that the word that he used here was in fact rebellion. Compared with revolution, revolution is babasagin mo talaga eh, 'di ba? Iikot mo yung mesa. Yung tatsulok babaliktarin mo, no? Yung rebellion is just lang, uprising, no? So, yung ganyang punto ni Rizal, no? So, and then yung last lines ito, holding these ideas, I cannot do less than condemn, and I do condemn this uprising, okay? Which dishonors us Filipinos, no? So, in short, ginamit to ni Constantino to highlight Rizal as counter-revolutionary. Yun yung sinasabi natin kanina. Okay? So, another point that he raised, itong isa, yung Rizal as an American-sponsored hero. Ayan. No? So, dito, hina-highlight naman ni Constantino, he said na, kaya naman naging bayani si Rizal kasi siya ay, siya yung nakitang model ng mga Amerikano for the Filipinos to emulate, to copy, gayahin na, sige, para hindi mag-revolt yung mga tao, unlike Bonifacio, who's too radical, no? Si Rizal lang gawin nating bayani. Kaya doon nauso yung response kanina na kay Ayesa yata yun, na si Rizal ay, I don't know, he fought with his brains, while si Bonifacio used the hast, yung violence, no? Yung ganun dichotomy, ma-trace mo yun sa mga Amerikano, no? So, yung ganyang thought, no? Yung ibang klase ng paglaban, ibang klase ng pagkamakabayan, yung formulation ni Karil kanina, no? So, ayan. And then he mentioned daw na ni um, Theodore Friend, no? Yung isa siyang American author at the time, that Aguinaldo was too militant. Sa standard niya, militant na yun. Okay? So, ito yung isa sa mga punto ni Constantino na talagang tumanim, no, sa consciousness ng mga tao, that the public image, no, that the Americans wanted, no, for the Filipinos to emulate was that kind of image of Rizal, no, who would not run against American colonial policy, no. And in fact, at the time, yung isang support sa ganitong interpretation was that nung American period, halos lahat yata ng produkto nakapangalan kay Rizal. May posporo, may sigarilyo, kulang na lang pati bote yata ng patis o kung ano man, lahat na may pangalan na Rizal, di ba? So, masyado siyang kumbaga parang branding ang nangyari kay Rizal, no? So, ayan. So we're jumping on the critical areas, no? Kasi ang haba nitong argumentation ni Professor Constantino eh.
He's in fact the lolo of Cara David, no? So okay. Etong point dito ni Constantino on page 5, yung role of heroes. Medyo ito, ah contention ng mga historian, medyo dinidebate ito, no? Ang sinasabi niya kasi dito, regardless kung sino ang nasa ang tao, kung Rizal man 'yan, Bonifacio man 'yan, o si Taliano man 'yan, you name anyone, 'di ba? Talagang magkakaroon ng revolusyon. Talagang magkakaroon ng historical events regardless of the names of the people, regardless of the actual people. So yun yung interpretation ni Constantino of history. Na yung mga detalye gaya ng pangalan, 'di ba? So kung hindi man magkaroon ng Rizal or ng Bonifacio, as in the Andres Bonifacio as we know it, magpo-produce pa din ang kasaysayan ng isang tao na magte-take ng position ni Bonifacio. Kasi ganoon daw naluluto ang history. It's a matter of accidents. Kumbaga yung mga ganong figura ay niluluto ng panahon. Okay? So for him, hindi talaga siya naniniwala na we need to celebrate the heroes. But rather, they are just there. Accidental lang sila. Nagkataon lang na si Rizal yung nandoon sa punto na yon. Nagkataon na si Del Pilar yung nandoon sa punto na yon. Diba? So, hindi siya nag-stick doon sa pag-venerate, pag-celebrate ng mga tao. Yung pinapractice na, ito, yung mga national heroes, ganyan. No? So, he's really against that kind of thinking. No? So, ayan, I think may note ako dito, it's speculative. No? So, parang ang sabi niya kasi, even without Rizal, dahil nga niluluto ng panahon yung mga bagay-bagay, magkakaroon pa rin talaga ng revolusyon, ng national struggle. Kaya may Rizal, kaya wala. No? So, kasi this is a classic Marxist perspective na ang tao ang nagpapakilos ng kasaysayan. And yung formulation ni Karl Marx dyan was that we are already doing history without even knowing that we are doing it. Parang yun yung interpretation ni Marx, no? Na ginagawa natin yung mga bagay nang hindi natin alam na ginagawa na natin. Diba? So in a sense, tumalo, no? For Constantino, Rizal was a limited Filipino. Okay? Ibig sabihin ng limited Filipino, okay, I love the country, pero yung gano'n, no? May kondisyon na kumbaga may limitasyon yung pagka-Pilipino niya. 'Di ba? So, hindi ako willing mamatay para sa iyo, 'di ba? So, yung gano'ng notion, no? So, for him, Rizal was that kind of Filipino. Makabayan ako, pero pag patayan na usapan, bahala na kayo. Ganyan, no? So, yung gano'ng notion, no? So, he loved the country, yun nga yung sabi niya, but in his own ilustrado way. And then, another classic Marxist analysis dito is that Constantino was explaining yung rise of Rizal. Bakit ba si Rizal naging bayani? Di ba? Ganyan. Yung mga figura kagaya ni Rizal ay produkto ng panahon. We discussed this during I think, yung first session when we discussed yung context of Rizal's world, no, yung 19th century, na noong nagkaroon ng open ng Manila sa global trade, no, yumabong yung ekonomiya ng Pilipinas, mas napadali ang pakikipagkalakalan. So anong nangyari was that may mga Pilipino na umangat ang buhay, no? Angat buhay sila noon, no? So yeah. So dahil umangat yung mga pamumuhay nila, napag-aral nila yung mga anak nila sa mga premyadong paaralan, sa mga pamantasan sa Europa, and doon sila naging ilustrado. So, ngayon, dahil gano'n yung sistema nila, medyo nakatali yung kanilang interest doon sa economic conditions at the time. So, dahil nagtatrive sila sa mga negosyo, ito yung classical
interpretation, no, yung class interest, di ba? Na na ang isang historical actor, yung kolektibong aksyon ng mga tao ay nangyayari kung nakataya yung kanyang interes doon sa usapan. So halimbawa, ako ay kunyari lang hindi naman ako kapitalista, no? Hindi ako mayaman, wala akong property, di ba? Halimbawa, meron akong saka ng tabako, meron akong negosyo, di ba? At pinangangalagaan ko yung negosyo na yun. Ako ay gitnang uri. Meron akong pamilyang nagsasaka sa Kalamba. Halimbawa, ganyan. O ako ay tagapagmana ng Cavite, ganyan, no? Parang si Emilio Aguinaldo na mayroong sariling galyon, no? Meron siyang vapor, no? Meron siyang sariling barko niya, no? Hindi ako mag-e-engage sa isang kondisyon na babasag doon sa comfort ko. Yun yung classical Marxist interpretation of class interest. Na sinasabi ni Constantino na yung katulad ni Rizal, nila Del Pilar, nila Lopez Ihay na, diba? Sila yung mga limited Filipino kasi lalaban lang sila hanggat hindi sila yung nanganganib. Hanggat hindi sila yung nandun na sa piitan. Diba? So, matapang lang sila at certain degree. Hanggang sulat, yun yung ganong approach. Pero they are not willing to fight, no, ng mano-a-mano labanan, no? So, ayan, no? So, dito kay Constantino nang galing yung notion na Rizal was pro assimilation. Yung notion ng propaganda movement na ang gusto ng mga propagandista was that to make Philippines a province of Spain rather than to liberate it. So, naputulin yung ulo ng kapangyarihan ng Espanya at palayain ng bayan. Hindi daw yun ang gusto. So that's classic Renato Constantino interpretation. Yung concept of nationhood, pinaalala sa atin ni Constantino that the notion of the Filipino at the time was not even referring to us. Yung talagang true-blooded Filipino. Wala naman talagang true-blooded Filipino to begin with. Pero ang tinutukoy daw ng Filipino, even nila Rizal doon sa Europa, di ba sila may mga sirkulo-sirkulo sila doon. May mga organization sila. Yung mga Pilipino na tinutukoy nila ay mga halo. Mayroong dugong Kastila, hindi talaga puro Pilipino, mga propagandista, na mayroong sariling interes sa pinangangalagaan, na ayaw madawit sa mga rebelyon at mapapatay, no, maakusang erehe, no, at iba pa. No? So we need to be careful when we are using the category of Filipino. No? At sino yung mga Pilipino na piniprivilege natin. Ganyan, no? So, kumbaga yung tanong doon sa movie na General Luna, no, kung ano ka, bayan o sarili, di ba? So, when Luna interrogated I think it was Pedro Paterno, no, yung role ni Leo Martinez, no, doon sa movie. And then meron siya isang binibida, the Claro M. Recto of the 1950s, no, na for him is the true Filipino. So, meron nga siyang libro The Making of the Filipino. Tapos ayun na biography ni Claro M. Recto. So, ayan. No? So, he's extending the notion of the limited Filipinos from Rizal to us, na tayo mismo. Tayo ay walang pinagkaiba sa tulad ni Rizal, na limitadong Pilipino. Na ang interest lang na pinangangalagaan ay yung pangsarili lang natin. Di ba? So, yung mendicancy policy ni Rizal, no, na kumbaga parang as an American sponsored hero, di ba? Kumbaga parang ang ina-highlight daw ng the values ni Rizal was not really to fight for the Filipinos, but to parang you're getting favors. You're winning the favor of the dominant powers, no, for your own good, no? So yung ganong klase daw ng no, parang nanlilimos tayo,
'Di ba? Ng biyaya doon sa mga kolonisador. No? And for us to do that, ibinebenta natin yung ating sarili. No? Yung ganong notion. No? Yun daw yung character ni Rizal. Like, he really sell uh, his, he really did sell his identity. No? Nag-aral siya ng wikang Kastila. He became talagang, yung parang role model ng Hispanized na Filipino na aral sa kulturang European na nakalimutan niya na yung kanyang identity as a Filipino, as a Malayan. No? Yun yung argument dito ni Constantino. Okay? And in-stress or ina-highlight ni Constantino that it is indeed Bonifacio who should have been our hero. Yun yung kanyang point dyan. No? So we are in a blind adoration. We're revering Rizal uncritically. No? He's highlighting the limitations of Rizal, but at the end, the negotiation of Rizal. Ito yung huling punto ni Constantino in the essay that this is in the context of 1960s. 1969 ito no? So, tatandaan natin, 1969 was a very radical moment in Philippine history. Yung rise of socialist movement ni Joma Sison, no? Took place in 1968. Yung sentiments against American imperialism, yung anti-Vietnam clamor, no? Anti-Vietnam War, no? Yung intrusion ng Amerika sa Vietnam, no? Yung civil rights movement sa US, yung I Have a Dream against racism, yung feminist movement, no? Hindi pa masyado rinig dito yung LGBT, yung Stonewall, yung Pride March, no? Hindi pa yun na nagre-resonate sa Philippines, no? Ang sinasabi dito ni Constantino, no? Si Rizal, siya yung venerate natin ngayon. Pero hindi magtatagal, no? Ay kailangan natin tanggalin yung figura ni Rizal. I-decenter natin siya sa history. And we will place in his stead the true Filipino. At tayo yon, nasa sa atin yung potential na maging true Filipino. Na talagang ma-decolonize tayo. No, na matanggal sa atin yung impluensya ng mga mananakop. And that's the idea of Constantino. Na talagang i-debunk yung makakolonyal, malapyudal na pag-iisip. No? So, that is just Constantino. Just one text. No? There's another, no? So isang oras na pala tayo nandito. Ayan. So, okay. Ito naman yung text ni Gio Giang. No? So, okay. So, ito naman yung gawa ni Gio Giang, no? Si Francisco Jaime. Or Gio, no? With J-I-O. Ito ay produkto ng kanyang papakadalubhasa, yung master's thesis niya, and I think he's also doing it in his dissertation pero parang napurnada yata yung dissertation niya kasi nag-MA siya ngayon sa Hong Kong, no? Nakuha siya ng grant eh. On the historiography or scholarship ni Renato Constantino, yun yung kanyang subject of study. Yung inaaral niya ay papaano piniframe ni Constantino yung history as a discourse. No? And in this particular paper, ang tinignan niya ay yung issue ng veneration without understanding. Na medyo may mga use and abuses of history na nakomit ang historian na si Renato Constantino. No? So yun yung kanyang ini-interrogate. No? So if you've happened to read this, no, so I hope you could just follow, no. Yung main points, of course, yung color red pa din, some facts or details na importante, naka-yellow, contradictions, green. Okay, so medyo magulo lang yung sa screen, but bear with me, guys. Okay, introduction lang to eh. So let's jump to the body. Ayan.
So parang ang sinasabi dito ni Gio Guiyang was that si Constantino as a historian, sa field kasi namin sa history, ito yung datos, ito yung facts, di ba? Yung pina-fact check natin, pina-verify natin yung details, kung totoo, accurate, may source ba, no? Yung isang trabaho natin. Pero hindi doon natatapos yung trabaho sa history. From locating and accessing and verifying the facts, you need to step up. You interpret them. So in history, we use theory to interpret the past. Yung mga katulad ni Constantino, they use a particular school of thought, yung Marxism, yung kritika nila or yung analysis nila ng history as clash of social classes. Yung ruling elites versus the masses. So dahil may mga sariling interest tong mga to, ang ruling elite, yung boses ng iilan, pinapreserve nila yung sarili nilang interest. So they are controlling everything, all the resources, at minamanipulate yung mga tao across history yan. So, yung primitive cultures, yun yung term, no? Yung primitive communalism, na pantay-pantay yung mga tao. Nung nagkaroon ng settlements, nagstay sa isang lugar, nagkaroon ng agriculture, irrigation, so na-develop yung lugar. So they need to build protection, walls, cities, no? Rise of civilization. Nung meron ng civilization, kailangan natin ng system. So nagkaroon ng ruler. Ito mga ruler na itong in charge to lead us to the correct path. Merong mga military, so they are empowered. Merong mga privileges para, okay, para lumaban ka at mamatay ka para sa amin, we will pay you. So, in a sense, nagkaroon sila ng power sa lipunan kasi they have the money. Di ba? And then, yung mga ordinaryong tao, sila naman ngayon yung nagigipit. Kasi sila yung nagfa-function para mabuhay bilang mga alipin, nagiging mga trabahador sa ilalim ng mga ruling classes, no? So yung ancient Roman definition ng plebeian, patrician, yung mga ganyan, no? Yung sa atin yung mga aliping sagigilid, no? Aliping namamahay, tapos meron kang mga ginoo, di ba, yung mga ganyan, no? So noon gumagalaw ang agos ng kasaysayan, dumating ang kolonyalismo sa Pilipinas, no? So yung dati yung mga leaders natin, napalitan ng mga praile, ng mga Kastila, at yung mga unang Pilipino, sila yung mga naging timawa. No? Yung timawa in the pre-colonial past means free people, malalayang tao. No? Pagdating ng mga Kastila, naging alipin, or parang isang kahig, isang tuka ang meaning ng salitang timawa. Pero it's actually a word for paglaya. No? So, inalipin tayo, tapos naging collaborator naging collaborator sa mga mananakop yung mga dating dato. Sila yung mga naging kabesa de barangay. Dumating ang mga Amerikano. Natalo ang mga Kastila. So, yung mga dating mga ilustrado at nakikipaglaban through their brains, no? Ang nakipag-collaborate sa mga Amerikano, no? Kasi sila yung may mga negosyo na gustong pangalagaan. So, laging naiipit doon sa cycle of history yung mga nasa baba. And ganun ini-interpret sa Marxist historiography ang kasaysayan. And yun yung lente ni Constantino. Na kaya nagkakaroon ng social movement kasi ang gusto ng mga tao ay basagin yung tatsulok. Na yung kilusan ng tao sa baba ay babasagin yung pamumuno ng iilan. Pero para mangyari yon, kailangan mo ng unified leadership. Merong organic hero from below na magpapakilo sa revolusyon. And usually yun yung mga pambansang bayani. In our case, it was not Rizal. Yun yung argument ni Constantino. No? So, very problematic. Yun yung ganoong interpretation, sabi ni Guiyang dito. No? Kasi, you are reducing history, a very complicated story of the people between these concepts alone. As if pare-pareho ba lahat ng elite? Lahat ba ng mga nasa taas ay pare-parehong corrupt? Di ba? Lahat ba na nasa baba ng masa ay pare-parehong willing mamatay para sa bayan? Or marami sa atin ang willing magbulag-bulagan, no, sa mga confidential na mga bagay-bagay. So,
na harap-harapan na tayong niloloko ng mga nasa kapangyarihan. Yung ganyang dichotomy. So parang kumbaga, yung ganong interpretation ng Marxist analysis na may isang klase lang ng elite at may isang klase lang ng masa, kailangan mong pasagin yun. Okay? Kasi maraming klase ng tao. Hindi lahat yan pare-pareho. And even within social classes, yung mga elite, nag-aaway-away ang mga yan. And what do we mean exactly by the word elite? Kailangan ba mayaman? Kailangan ba nakapag-aral? Kailangan ba ay nakapunta ng Europe? Paano si Rizal? So, meron silang property na meron silang sakahang lupa. Pero hindi naman kanila. Kasi nagre-renta lang sila sa mga praile. Pero nakapag-aral siya. So, elite siya. Okay, gets. Aguinaldo, mayaman siya. Nakapag-aral siya, pero bumaksak. Hindi siya bright. Hindi siya matalino. So, hindi siya ilustrado. Ganun ba yun? Di ba? Si Bonifacio, hindi siya sobrang yaman. Middle class. Working class, let's say. Pero, matalino siya. He can speak multiple languages. He knows French, German, English, and Spanish, of course. No? At, pero siya ay, mas dikit siya dun sa kilusan ng mga tao. Hindi pa siya ilustrado. Hindi pa siya elite. So, you need to interrogate the concepts. Yun yung isa sa mga punto nito ni Giyang in this paper. No? So, medyo technical kasing content nito, no? Yung medyo nagsasazur na siya dito, linguistic yan, no? Now, he used yung concepts na yon, yung ganong notion, no? To explain na minsan, when we use concepts, na lalabag niya yung major mortal sin sa history, yung tinatawag nating anachronism, na gumagamit tayo ng concepts na labas doon sa panahon na pinag-aaralan natin. And in the work of Constantino, may mga anachronism siyang ginagawa and misinterpretation ng sources. No? So, okay. Sa section na to, yung revolutionary or reformist, dine-debate dito ni Giyang na we are looking at Rizal from the point of view of the 1960s as whether if he is for reform or for revolution. Kasi mahalaga yung konteksto ng 1960s in this particular issue. Bakit? Na-mention natin kanina, yun yung radicalization ng aktivismo before the martial law noong 1972, before yung diktadurya ni Marcos. No? It was also the time of the nationalists, gaya ni Claro M. Recto, no, na premier nationalist natin sa Senado, na very rare, wala nang ganyan ngayon. No? So, Joe Masison, na leader ng student movement. Diba? So, lalo na in our university was the bastion. No? Ang PUP ang naging bastion ng aktivismo during the martial law years. No? Nung tumagilid ang Diliman, sinalo natin yung pagiging bastion ng aktivismo. No? So, that's part of our history. No? So, ayan. No? So, yung gawa ni Constantino was actually a number of misinterpretations of Rizal because of his context. Kasi noong panahon ni Constantino, naghahanap siya ng image ng isang leader na all out lalaban. Yung talagang radikal. Yung talagang babasagin yung sistema. And Rizal, in his own context, was more of a careful tactician or strategist. So si Rizal, when he's expressing his thoughts, hindi siya klaro. Yun yung sinasabi, hindi ko alam kung si Caril yun kanina na nagsabi na, or si Danica, I need to double check, na para sumasagot si Rizal, mayroon siyang secret messaging eh. Na ito yung sinasabi niya, pero meron yung implicit message para hindi siya mahuli. Diba? Kasi at the time, ano yun eh, pag nag-express siya ng ideas against Spain, this was during his trial, automatic patay siya.
Pero yung kanyang trial was from the start already lutong Macau na yon. So talagang wala na siyang takas doon eh. Talagang papatayin siya ng mga Kastila at that time. No? So may ilang mga samples dito na inanalyze si Kiyang na pinapakita niya yung distortions, no? So ayan, I think ito yon yung December 15 manifesto. Clinose read ni Giyang yung document. Pag sinabing manifesto, you are expressing your political view. Minamanifest mo. Okay? So, doon sa sinulat niya, medyo na mali daw ng interpretation si Constantino, which was in a way clarified by Floro Kibuyen and Father Schumacher sa mga gawa nila. So, itong mga scholars na to ay after the generation of Constantino, no? Si Schumacher ay from Ateneo, no? Jesuit priest, no? And si Kibuyen ay sa University of Hawaii, na sa kanya yung notion na the radical Rizal, na si Rizal ay isang radical thinker. So, yung, gumagalaw. Yung ilan sa mga importante punto dito na sinabi ni Kibuyen, itong part na to, yung naka-underline, I don't know if you can see it, na Kibuyen gives an important counter-interpretation that Rizal rejected the revolution, which was the Katipunan, not because he is against the concept of revolution itself, but rather he is against its timing. Na yung revolution, no, was a premature one. Na kasi nung ang in-argue niya ni Kibuyen, if you read yung work ni Kibuyen na medyo dense, kaya hindi yun yung prescribed reading natin dito. Medyo mabigat yun eh, no? Nung napunta yung mga tao ni Bonifacio sa Dapitan para kumbinsihin si Rizal, we will discuss this in the next session, no? Tinanong ni Rizal, si Pio Valenzuela, doktor yun eh, no? Na meron na ba tayong mga armas? Wala pa. Paano natin sustain yung revolution? Meron ba tayong support ng middle class, ng upper class? Hindi sure. So, kung wala tayong ganyan mga criteria, hindi natin ma-solve yung ganong mga problema. Paano natin may ensure na magiging successful yung revolution na to? So I say no, hindi pa ito timely. Yun yung punto ni Rizal. No? Meron siyang conditions, no, na kapag okay na to, meron siyang checklist, okay na rin to, okay na to, yes, we can do the revolution. Pero for the meantime na wala pa, we're just cooking our own death. Yun yung sinasabi niya. So, it's very problematic for Rizal, no? So, ang ina-highlight din dito ni Giyang, no? Yung pinakapunto, gumagalaw. Okay? Ang pinakapinupunto dito ni Giyang din is that nagkaroon ng misinterpretation sa end ni Constantino na he is giving generalizations, he is giving interpretation kahit salat siya sa dokumento. Hindi niya binasa lahat ng material. Hindi niya inexhaust lahat ng possible text of Rizal. Yung binasa yung mga exchanges ni Rizal sa iba't ibang mga tao. Like yung ginagawa ng mga scholar like si Kibuyen, Beto Campo, they're exhausting the works of Rizal as in binabasa nila yung mga nitty-gritty ni Rizal before they can even articulate na ito yung idea niya. Kasi ganoon sa history eh. You need to exhaust all the materials before you can even say a claim. Kaya medyo mahirap ang ang professional historical writing. Kasi pwede kang basagin diyan, no? So, amongst historians, we know if familiar kami doon sa discourse, yung materials. And then may isang scholar na nagsasuggest ng ibang interpretation. We know if this author, the other person, read the materials that we know kapag nabasa niya, hindi niya i-assert sorry, yung ganong claim, yung ganong punto, no?
So, in short, dinadaan ni Giyang on the technicality. Yung ano no, yung errors ni Constantino. Siguro kasi at the time, Renato Constantino was already the Renato Constantino. He's already the professor, Dr. Renato Constantino. So, yung bigat ng pangalan niya minsan, nadadala na yung kanyang view. Kasi sino nga hamak na questionin ng isang authority? Di ba? So, parang nadadala nung pangalan. No? Yung kanyang pag-assert ng information na pinaniniwalaan natin kasi may pangalan siya. No? So, minsan we need to have critical lens, no, sa history. Hindi tayo basta-basta naniniwala na lang unless we examine the sources of that person and tinignan din natin saan nanggagaling yung biases nung scholar. No? So, for that matter, ang pinakapunto dito ni Giyang is that before we judge Rizal, whether he is pro-revolution or anti-revolution, we need to exhaust his works. And that's what he did. Yun yung ginawa ni Giyang, yun din ang ginawa ni Floro Kibuyen, yun ang ginagawa ng ibang mga scholar. They are trying to unpack Rizal based on his own works, based on his own words. So, yeah.